Kumusta po? Ako po si Dr. Jose Mari Reyes, isang board-certified na doktor na may PhD at dekada ng karanasan sa pangangalaga sa kalusugan ng ating mga minamahal na senior citizen. Ngayon tatalakayin natin ang isang napakasensitibong paksa, isa na madalas binabalot ng katahimikan ngunit kritikal na mahalaga para sa kaligtasan ng mga nakatatanda. Isipin ito, isang 79 taong gulang na lalaki ang natagpuang patay sa kanyang silid. Ang dahilan, hindi atake sa puso habang natutulog, hindi rin pagkahulog. Ito ay isang bagay na mas pribado, isang bagay na bihirang pag-usapan ng hayagan masturbasyon. Maaaring magulat kayo dito, ngunit bilang isang espesyalista sa kalusugan ng mga matatanda, nakita ko mismo kung paano ang isang simple natural na kilos ay maaaring maging sanhi ng kamatayan kapag ginawa sa maling oras, lalo na para sa mga nakatatanda. Palagi ninyong pinaniniwalaan na ang pagbibigay saya sa sarili ay hindi nakakapinsala, marahil ay malusog pa nga. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may mga tiyak na oras sa isang araw kung kailan ito nagiging isa sa mga pinakamapanganib na bagay na maaaring gawin ng isang matandang lalaki ng mag-isa? Sa talakayang ito, ibubunyag ko ang 7 pinakamapanganib na oras para sa mga senior na mag-masturbate at kung paano ang isang maling desisyon ay maaaring magdulot ng atake sa puso, pagkahilo o mas malala pa. Ang una ay maaaring magulat sa inyo. Ito ay isang oras na itinuturing ng maraming senior na pinakaligtas. Kaya manatili sa akin dahil ang pag-alam nito ay maaaring magligtas ng inyong buhay o ng buhay ng isang taong mahal ninyo. Ngayon na nauunawaan na ninyo kung gaano kaseryoso ang timing, tuklasin natin ang 7 pinakamapanganib na sandali ng araw kung kailan ang masturbasyon ay maaaring tahimik na maglagay sa panganib ng inyong kalusugan at maging ang inyong buhay. Sa pagitan ng 4 seninom now, taksin ng waltanaw. Una sa pagitan ng 4 centalian namon yuyu at sakmana na bigla ang pangyayari sa puso. Ang maagang oras ng umaga na ito ang pinakamapanganib na panahon para sa mga senior na gumawa ng anumang pisikal na nakakapukaw na aktibidad kasama na ang masturbasyon. Sa mga oras na ito, ang katawan ay sumasailalim sa isang natural na proseso na tinatawag na morning surge, kung saan ang presyon ng dugo ay mabilis na tumataas pagkatapos ng pahinga sa magdamag. Bagaman nakakatulong ito upang ihanda ang katawan sa paggising, lumilikha din ito ng isang mahina na sandali para sa mga matatanda. Para sa mga individual na higit sa 40 taong gulang na ang mga arterya ay maaaring hindi na gaanong flexible at ang kanilang cardiovascular system ay mas fragile, ang pagtaas na ito ay maaaring mapanganib. Kapag ipinagsama sa sexual arousal at orgasm na pansamantalang nagpapataas ng heart rate at presyon ng dugo, ang karagdagang stress sa puso ay maaaring mag-trigger ng mga pangyayari sa puso tulad ng atake sa puso or stroke. Sa pagpapahinga, ang inyong katawan ay nagsisimula pa lamang gumising. Ang inyong mga sistema ay nagre-regulate pa rin. Ang pagdaragdag ng matinding pisikal na pagpukaw sa mahina na oras na iyon ay maaaring parang mabilis na pagpindot ng switch. Isang bagay na kritikal ang maaaring masira. Maraming senior ang nagkakamali na naniniwala
na ang maagang umaga ay isang tahimik, mapayapang oras para sa ganoong personal na aktibidad. Ngunit sa pisyolohikal ito ay isa sa mga pinakapabago-bagong panahon ng araw. Sa kasamaang palad, kinumpirma ito ng ilang case reports kabilang ang mga pagkakataon kung saan ang mga individual ay natagpuang walang malay sa kanilang mga kama o banyo kasunod ng maagang pagpukaw sa umaga. Kalaunan ay iniugnay ng mga doktor ang mga kinalabasan na ito sa cardiovascular overload sa panahon ng morning surge upang protektahan ang inyong puso at mapanatili ang inyong kalusugan. Iwasan ang mataas na panganib na oras na ito para sa anumang matinding aktibidad. Hayaan munang magpatatag ang inyong katawan. Maghintay hanggang mamayang umaga kapag ang inyong mga sistema ay ganap ng nagising at nag-adjust. Ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan. Kahit na iwasan ninyo ang oras na ito, may 6 pang hindi inaasahang sandali sa buong araw na maaari ring maglagay sa panganib ang inyong kalusugan. Ano kaya ang mga ito at hindi ninyo ba nalalaman na nalalagay kayo sa panganib sa mga oras na iyon? Alamin natin. 2, kaagad pagkatapos uminom ng gamot sa presyon ng dugo. Pagkatapos lamang uminom ng gamot sa presyon ng dugo. Syncope, pagkahilo, mababang oxygen sa utak. Maraming senior ang nagsisimula ng kanilang araw sa pag-inom ng gamot sa presyon ng dugo, madalas ay hindi alam ang nakatagong panganib ng tiempo. Ang mga gamot na ito ay dinisenyo upang pababain ang presyon ng dugo at mabawasan ang strain sa puso, ngunit ang kanilang peak effect ay karaniwang nangyayari sa loob ng 1 hanggang 2 oras pagkatapos inumin. Sa peak window na iyon, ang inyong presyon ng dugo ay maaaring bumaba ng mas mababa kaysa sa normal, isang kondisyon na kilala bilang hypotension. Kung pagsasamahin ninyo ang epekto na iyon sa natural na cardiovascular stress ng sexual arousal, ang resulta ay maaaring biglaang pagkawala ng malay o matinding pagkahilo, lalo na sa panahon o kaagad pagkatapos ng climax. Ito ay kilala bilang double drop effect. Pinapababa ng inyong gamot ang inyong presyon ng dugo at pinapababa pa ito ng masturbasyon sa pamamagitan ng vasodilation at pagbabago ng hormone. Maaaring hindi sapat ang oxygen na nakukuha ng utak na humahantong sa pagkahilo o disorientasyon. At dahil ang masturbasyon ay madalas ginagawa ng pribado, ang anumang pagkahulog o pagkawala ng malay ay maaaring hindi mapansin na nagpapabagal sa kritikal na tulong. Sa matinding kaso, maaari pa itong humantong sa mga pinsala sa ulo o stroke. Nagbabala ang mga doktor sa Mayo Clinic na dapat paghiwalayin ng mga senior ang kanilang mga gawain sa pag-inom ng gamot mula sa kanilang mga aktibidad na nagpapataas ng pisikal na pagpukaw. Ang simpleng solusyon, magbigay ng gap na hindi bababa sa 2 oras pagkatapos inumin ang inyong mga gamot bago gumawa ng anumang maaaring magpataas ng heart rate o daloy ng dugo. Nagbibigay ito ng oras sa inyong katawan upang mag-adjust at binabawasan ang panganib ng biglaang pagbagsak. Ngunit kahit na mahusay ninyong pamahalaan ang inyong tiempo sa pag-inom ng gamot, may isa pang tila hindi nakakapinsalang pang-araw-araw na gawi na maaaring tahimik na
na maglagay sa panganib ng inyong buhay kapag ipinagsama sa masturbasyon. Ano ito at bakit nito nahuhuli ang napakaraming senior na hindi handa? Malapit ninyong malaman. 3 kaagad pagkatapos ng mainit na pagligo. Kaagad. Pagkatapos ng mainit na pagligo o paliligo, temperature shock at cardiac overload. Maraming senior ang nasisiyahan sa ginhawa ng mainit na shower o paliligo lalo na sa umaga. Pinapakalma ng init ang mga kalamnan, pinapakalma ang isip, at nagbibigay ng pakiramdam ng pagkabuhay. Ngunit ang hindi nalalaman ng karamihan ay kaagad pagkatapos ng mainit na shower, ang katawan ay nasa ilalim na ng pisikal na stress. Ang mainit na tubig ay nagdudulot ng pagluwag ng mga daluyan ng dugo na nagpapababa ng presyon ng dugo at nagre-redistribute ng daloy ng dugo palayo sa utak. Kapag idinagdag ninyo ang cardiovascular intensity ng masturbasyon sa panahong ito ng kahinaan, ang inyong katawan ay maaaring mabilis na mabigla. Ang kombinasyong ito ay maaaring humantong sa temperature shock, pagkahilo, heart palpitations, o maging arrhythmia. Madalas na naguulat ang mga senior ng pagkahilo, panghihina, o biglaang disorientasyon pagkatapos ng climax, pagkatapos maligo, ngunit kakaunti ang nag-uugnay ng mga nangyayari. Sa katotohanan, nahihirapan ang inyong katawan na makayanan ang dalawang mapanghamong proseso ng sabay-sabay pagpapalamig sa sarili at pamamahala sa tumataas na aktibidad ng puso. Ang mas nakakabahala ay maraming senior ang gumagawa ng mga rutinang ito ng mag-isa at sa likod ng saradong pinto. Ibig sabihin, ang anumang pagkahulog o pagkawala ng malay ay maaaring hindi matuklasan hanggang sa bandang huli. Ang resulta, naantalang interbensyong medikal at posibleng nagbabanta sa buhay na mga kahihinatnan. Nagpapayo ang mga doktor na maghintay ng hindi bababa sa 30 hanggang 45 minuto pagkatapos maligo bago gumawa ng anumang intimate activity upang payagan ang temperatura ng katawan at daloy ng dugo na bumalik sa ligtas na antas. Ito ay isang maliit na pagsasaayos na maaaring maiwasan ang malaking problema. Gayunpaman, kahit na iwasan ninyo ang bitag ng mainit na shower, isa pang mapanganib na panganib ang maaaring nagkukubli sa huling bahagi ng gabi. Isang oras na pinaniniwalaan ng marami na payapa at pribado, ngunit tahimik nitong pinapataas ang posibilidad ng pinsala o mas masahol pa. Bakit ang gabi ay isang nakatagong panganib at ano ang dapat ninyong iwasan bago matulog? Manatiling nanonood upang matuklasan ang nakakagulat na katotohanan. 4 huling gabi, iblas. 2 huling gabi, 11 olol. Tuon nao, cognitive impairment, pagkawala ng koordinasyon. Para sa maraming matatanda, ang huling gabi ay tila ang pinakapribado at hindi na istorbong oras ng araw. Tahimik ang bahay, payapa ang mundo, at may natural na pagnanais na magpahinga. Ngunit ang paggawa ng masturbasyon sa panahong ito sa pagitan ng edans kandabatawa ng June at dudadal ng tatanan na yu ay maaaring hindi inaasahang mapanganib. Habang tumatanda ang kakayahan ng ating utak na manatiling matalas sa gabi ay bumababa ng malaki.
Natuklasan ng mga neurologist na ang reaction times balanse at mental alertness ay lahat ay may kapansanan sa mga oras na ito, lalo na para sa mga taong higit sa 60. Ang pagbaba na ito sa cognitive function ay nakakaapekto sa lahat, mula sa paggawa ng desisyon hanggang sa pangunahing motor coordination. Pagkatapos ng climax, kapag bumaba ang presyo ng dugo at bumuhos ang mga relaxation hormones, ang inyong naantalang response time ay nagpapahirap na mapansin ang pagkahilo o ligtas na bumangon. Maraming senior ang nahuhulog sa pagsubok na abutin ang banyo o lumipat sa kama pagkatapos ng pagpukaw sa huling gabi, lalo na kung sila ay hindi matatag sa kanilang mga paa o sa isang madilim na silid. At dahil ang iba sa bahay ay maaaring natutulog, madalas na naantala ang tulong. Mas nakakabahala pa ay ang pagiging mas mataas ng emotional vulnerability sa mga huling oras. Ang mga damdamin ng kalungkutan o lungkot ay maaaring magtulak sa ilan na gumamit ng pagbibigay saya sa sarili bilang isang coping mechanism na ginagawa itong mas compulsive kaysa sa nakapagpapagaling. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na kaligtasan, ito ay tungkol din sa emotional well-being. Upang mabawasan ang panganib, unahin ang mga aktibidad na ito ng mas maaga sa araw kapag ang inyong katawan at isip ay mas may kakayahang hawakan ang pagpukaw at pagbawi. At huwag balewalain ang sinasabi ng inyong mga damdamin sa gabi. Ngunit ang oras ay hindi lamang ang nakatagong panganib. May isang bagay na mas karaniwan pa, isang bagay na ginagawa ninyo tuwing umaga, na tahimik, na nagpapataas ng panganib ng solo pleasure ng higit pa sa inyong naisip. Ano ito at bakit dapat bigyang pansin ng bawat senior bago pa huli ang lahat? Ipagpatuloy natin. 5. Kapag dehydrated, halimbawa bago mag-almusal, orthostatic hypotension, pagkahilo, pagbagsak. Karamihan sa mga senior ay nagigising sa isang bahagyang dehydration. Pagkatapos ng mga oras ng pagtulog ng walang tubig, mababa ang balanse ng likido ng katawan, mas makapal ang dugo, at mas mabagal ang sirkulasyon. Kapag idinagdag ninyo ang cardiovascular demands ng masturbasyon, mataas na heart rate, paglawak ng daluyan ng dugo, at pagbabago ng hormone, lumilikha kayo ng perpektong kapaligiran para sa orthostatic hypotension, isang biglaang pagbaba ng presyon ng dugo kapag nakatayo o nagbabago ng posisyon. Ito ang isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng pagkahilo, pagkahimatay, at mapanganib na pagkahulog sa mga matatanda. Ang paggawa ng sexual activity bago mag-rehydrate ay maaaring humantong sa disoryentasyon, pagkawala ng malay, o maging kawalan ng malay. Hindi sapat ang dami ng likido ng katawan upang suportahan ang utak at ang mga kalamnan sa ilalim ng tumataas na pangangailangan. Madalas na naguulat ang mga senior na maayos sila sa isang sandali at pagkatapos ay bigla silang nahihilo o nanghihina. Ang nakakatakot na bahagi ay kung gaano kabilis ito mangyari, lalo na kung walang ibang tao sa paligid upang tumulong. Ang solusyon ay simple, ngunit makapangyarihan: uminom ng isang buong baso ng tubig nang hindi bababa sa 15 hanggang 20 minuto
bago ang anumang intimate activity, lalo na sa umaga. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa inyong katawan na maibalik ang daloy ng dugo, suportahan ang oxygen sa utak, at bawasan ang inyong posibilidad na mawalan ng malay. Ang paglalagay ng water bottle malapit sa inyong kama o banyo ay isang gawi na tahimik na makakapagligtas ng inyong buhay. Ngunit ang hydration ay hindi lamang ang hindi nakikitang faktor na lumalaban sa inyo. May isa pang banta na nakatago sa inyong pang-araw-araw na gawain, isang bagay na tila ganap na hindi nakakapinsala, ngunit maaaring maging sanhi ng kamatayan kapag ipinagsama sa sexual arousal. Anong pang-araw-araw na gawi ang ating ibubunyag at paano ninyo mapoprotektahan ang inyong sarili bago pa huli ang lahat? Huwag palampasin ang susunod. 6. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-upo. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-upo o paghiga, mga isyu sa sirkulasyon, pamumuo ng dugo, pagbaba ng presyon ng dugo. Habang tumatanda tayo, hindi na gaanong mabilis mag-adjust ang ating katawan sa paggalaw matapos na matagal na nakahinto. Ang mahabang panahon ng pag-upo, panonood ng TV, pagbabasa o paghiga sa kama ay maaaring magdulot ng pagtitipon ng dugo sa mas mababang bahagi ng katawan, lalo na sa mga binti. Kapag bigla kayong lumipat mula sa pahinga na ito patungo sa pisikal na aktibidad tulad ng masturbasyon, maaaring hindi handa ang inyong cardiovascular system na tumugon. Ang pagbabago sa postura at biglaang pagtaas ng heart rate ay maaaring humantong sa matinding pagbaba ng presyon ng dugo pagkahilo o maging pagkahimatay. Nagiging mas maapanganib ang isyung ito habang tumatanda dahil ang mga daluyan ng dugo at puso ay hindi na gaanong flexible o tumutugon. Ang mga senior ay mas madalas din na magkaroon ng pamumuo ng dugo mula sa matagal na pag-upo o paghiga. Ang sexual stimulation ay lalo pang nagpapataas ng heart rate at nangangailangan ng mas maraming oxygen at daloy ng dugo na lumilikha ng perpektong storm ng pisikal na strain. Maaari itong magsimula sa isang mapulang mukha o bahagyang pagkahilo, ngunit mabilis na umunlad sa isang malubhang pagkahulog o pagkawala ng malay. Upang protektahan ang inyong sarili, mahalagang unti-unting muling buhayin ang inyong sirkulasyon. Bago gumawa ng anumang solo activity, maglaan ng ilang minuto upang mag-una at maglakad ng dahan-dahan o igalaw ang inyong mga braso at binti. Hayaan ang inyong katawan na dahan-dahang lumipat sa paggalaw sa halip na magmadali sa pisikal na pagpapagod. Ngunit, kahit naganap ng warmed up ang inyong katawan at maayos ang inyong sirkulasyon, may isa pang huling nakatagong panganib. Isa na hindi nagmumula sa inyong pisikal na katawan, kundi sa inyong isip. Ano ang nangyayari kapag kumikilos kayo sa panahon ng emotional vulnerability at paano ito makakaapekto hindi lamang sa inyong kaligtasan, kundi pati na rin sa inyong pangmatagalang well-being? Ang sagot ay maaaring magulat sa inyo. Patuloy na manood. 7 sa panahon ng emotional vulnerability. Sa panahon ng emotional vulnerability, kalungkutan, lungkot, dalamhati, psychological dependence, hormonal disruption. Habang tumatanda tayo, ang emotional health ay nagiging kasing halaga ng pisikal na well-being. Ang mga damdamin ng kalungkutan, pagkawala o lungkot ay karaniwan, lalo na para sa mga senior na nakatira
ng mag-isa o nakikitungo sa dalamhati. Sa mga sandaling ito, ang masturbasyon ay maaaring maging higit pa sa isang pinagmumulan ng kasiyahan. Maaari itong maging isang emotional escape. Bagaman ang pagbibigay saya sa sarili ay natural at malusog, kapag dulot ng positibong damdamin ang paggawa nito upang pamanhid ang sakit o punan ang isang kawalan, ay maaaring lumikha ng isang nakakapinsalang pattern na dahan-dahang sumisira sa inyong mental at emotional balance. Kapag dulot ng emotional distress ang paglabas ng dopamine at iba pang mga pleasure-related chemicals sa panahon ng climax, ay maaaring maging isang maikling lunas. Ngunit pagkatapos ang parehong chemical drop ay maaaring mag-iwan sa inyo ng mas maraming pakiramdam ng kawalan, paghihiwalay o maging depressed. Para sa ilang senior, ang siklong ito ay nagiging nakakahumaling. Hindi sa tradisyonal na kahulugan, kundi sa kung paano ito pansamantalang nagtatago ng malalim na emotional wounds. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa pag-iwas sa tunay na koneksyon, na bawasan ang pagganyak at mas malalim na emotional fatigue. Hindi ito nangangahulugang dapat kayong makaramdam ng kahihiyan. Nangangahulugan ito na oras na upang mas makinig sa inyong mga pahiwatig ng damdamin. Naghahanap ba kayo ng ginhawa sa pamamagitan ng pagiging intimate o iniiwasan ang tunay na hinihingi ng inyong puso? Pakikisama, pag-uusap, pagpapagaling. Kapag ang inyong pagganyak ay nakaugat sa sakit, madalas na dinadala ng inyong katawan ang pasanin sa pamamagitan ng tumaas na stress hormones, disrupted sleep, at pagkabalisa. Ang susi ay ang pagiging mulat. Kung napansin ninyo ang pattern na ito, lumapit sa isang tao, isang kaibigan, isang therapist, o isang support group. Ang emotional health ay umuunlad sa koneksyon, hindi sa paghihiwalay. Ngayon na natutunan na ninyo ang 7 pinakamapanganib na oras para mag-masturbate bilang isang senior, meron pa ring isang huling tanong na dapat ninyong itanong sa inyong sarili. Paano ninyo magagawang mas ligtas, mas malusog, at mas nakapagpapalakas ang personal na bahaging ito ng buhay kaysa dati? Tuklasin natin ang mga sagot na maaaring magpabago sa inyong routine. Paano gawing ligtas at malusog ang masturbasyon pagkatapos ng 60? Paano gawing ligtas at malusog ang masturbasyon pagkatapos ng 60? Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa intimacy. Sa katunayan, para sa maraming senior, ang masturbasyon ay nananatiling isang pribado at nakakapagbigay kasiyahang paraan upang manatiling konektado sa kanilang katawan, damdamin, at pakiramdam ng kasiglahan. Ngunit, pagkatapos ng asyento, nagbabago ang katawan sa mga paraan na nangangailangan ng mas higit na pag-aalaga, kamalayan, at paghahanda. Ang paggawa ng self-pleasure na ligtas at malusog ay hindi tungkol sa paghihigpit. Ito ay tungkol sa paggalang sa nagbabagong pangangailangan ng inyong katawan at pag-aayos ng inyong mga gawi upang suportahan ang pangmatagalang kagalingan. Magsimula sa pagpili ng tamang oras ng araw, ang kalagitnaan ng umaga hanggang maagang hapon, karaniwan sa pagitan ng 10 pounds not you at 2 silyan tandanan na ay kapag ang karamihan sa mga senior ay pisikal at mentally na pinakamalakas. Sa panahong ito, ang presyo ng dugo ay mas stable, mas alerto ang utak,
at natural na mas mataas ang inyong energy levels. Bago gumawa ng anumang uri ng stimulation, tiyakin na kayo ay well hydrated. Ang isang baso ng tubig hanggang 30 minuto bago pa man ay nakakatulong sa pag-regulate ng sirkulasyon at binabawasan ang panganib ng pagkahilo o biglaang pagbaba ng presyon ng dugo. Lumikha ng isang ligtas at komportableng kapaligiran. Gumamit ng sapat na ilaw, tiyakin na tuyo at hindi madulas ang mga sahig, at isaalang-alang ang pananatiling nakaupo o nakahiga kung ang balanse ay isang alalahanin. Bigyan ang inyong sarili ng oras upang magpainit pisikal at emotionally. Ang pagmamadali ay nagpapataas ng tensyon at panganib. Kung umiinom kayo ng gamot na nakakaapekto sa presyon ng dugo o heart rate, iwasan ang intimate activity nang hindi bababa sa 2 oras pagkatapos inumin ang mga ito upang bawasan ang posibilidad ng pagkahimatay o irregularidad sa puso. Pinakamahalaga, bigyang pansin ang inyong pagganyak. Naghahanap ba kayo ng kagalakan, kapayapaan, paglaya o sinisikap ninyong pamanhid ang isang bagay na mas malalim? Ang emotional awareness ay kasing halaga ng pisikal na kaligtasan. Kapag ang pareho ay iginagalang ang masturbasyon, ay maaaring patuloy na maging isang maganda nagpapatunay sa buhay na bahagi ng inyong paglalakbay kahit na pagkatapos ng 60. Konklusyon, isang bagong kabanata ng kamalayan, hindi takot. Ang pagtanda ay hindi kahinaan. Ito ay isang pagbabago sa kung paano natin inaalagaan ang ating sarili, kung paano natin nauunawaan ang ating katawan, at kung paano natin ginagalang ang mga bahagi ng buhay na nagbibigay pa rin sa atin ng ginhawa, koneksyon at paglaya. Ang masturbasyon, kapag nilapitan ng may kamalayan at layunin, ay maaaring manatiling isang malusog at nagpapatunay na bahagi ng inyong routine hanggang sa inyong 60s, 70s at higit pa. Ngunit dapat itong gawin ng may katalinuhan. Ang dating tila hindi nakakapinsala o automatiko sa ating kabataan ay nangangailangan ngayon ng mas maraming pag-iisip, mas maraming paggalang sa tiyempo, hydration, sirkulasyon, gamot at kalooban. Hindi dahil mali ang kilos, kundi dahil tahimik at patuloy na nagbabago ang katawan. At kung babalewalain natin ang mga pagbabagong iyon, maaari tayong magbayad ng presyo na mas malaki kaysa sa kahihiyan. Pagkahulog pangyayari sa puso, pagkawala ng malay, emotional dependency o mas masahol pa. Ngunit hindi ito nangangahulugang pamumuhay sa takot. Nangangahulugan ito ng pagpili ng kapangyarihan sa halip na kamangmangan, pag-iwas sa halip na pagsisisi, dignidad sa halip na katahimikan. Ang totoo, ang pinakamapanganib na oras upang mag-masturbate ay hindi lamang tungkol sa oras sa orasan. Ito ay tungkol sa estado ng inyong katawan at isip sa sandaling iyon. At ngayon, alam na ninyo kung ano ang dapat bantayan. Mayroon kayong kaalaman upang protektahan ang inyong puso, inyong kaligtasan at inyong kapayapaan. Kaya maglaan ng isang sandali upang makinig ng husto sa sinasabi ng inyong katawan sa inyo. Dahan-dahan, mag-hydrate, huminga, pumili ng tamang oras. At higit sa lahat,
gawing bahagi ng inyong buhay, ang intimacy na sumusuporta sa inyong kagalingan hindi nagbabanta dito. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na nais kong ibahagi. Ang pagtanda ng may kagandahan ay hindi tungkol sa pag-iwas sa bawat panganib. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kasalukuyang kabanata ng inyong katawan at paggawa ng matalinong pagpili na nagpaparangal sa inyong kalusugan at sigla. Ang tunay na karunungan ay nasa pag-aakma, paghahanda, at paggalang sa paglalakbay. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito o nagbukas ng inyong mga mata sa isang bagay na hindi ninyo naisip dati, huwag ninyong ipagkait ito sa inyong sarili. Ibahagi ito sa isang kaibigan, isang magulang, o isang taong pinapahalagahan ninyo. Ang ibinahaging kaalaman ay pinaraming pag-aalaga, at kung kasama pa rin kayo at nakatuon sa pagpapahalaga sa inyong well-being, magkomento ng pinipili ko ang kaligtasan sa ibaba upang malaman kong sineseryoso ninyo ang inyong kalusugan.